Yan pag-uusapan natin yung DepEd yan. Baka namang pwedeng i-extend yung voucher for at least 1 year para sa mga estudyante. Kung bakit pinapahinto sa state universities and colleges ang pagtanggap ng grade 11 at 12. Tanong ngayon kung anong mangyayari sa mga nakapag-enroll sa senior high school. Tama lang na i-phase out na yung kanilang accommodation because of the transition, but make sure that Nilinaw ng CHED kung bakit pinapahinto sa state universities and colleges ang pagtanggap ng grade 11 at 12. Tanong ngayon kung anong mangyayari sa mga nakapag-enroll sa senior high school. Nasa sentro ng balita si Daniel Manalastas, live. Audrey, pinaliwanag nga ni Commission on Higher Education Chairperson Prospero De Vera ang naging basihan sa pagpapatigil nga ng senior high school program sa mga state universities and colleges. Ilan sa katanungan na sinagot ni De Vera ay kung paano yung mga grade 11 students na nakapag-enroll na. Ayon kay De Vera, tapos na ang transition period. Puno na ang mga SUCs at kailangan na gamitin ng mga silid-aralan at mga teachers. Tapos na niya ang legal basis nito na agreement ng DepEd at CHED. Yan pag-uusapan natin yung DepEd yan. Baka namang pwedeng i-extend yung voucher for at least 1 year para sa mga estudyante kung sila'y natanggap na. No? Pero hindi ko ayaw kong pangunahan yan. Titignan muna natin kung ano ang magiging desisyon ng mga Board of Regents ng mga universities. Kasi merong mga ibang public universities, hindi naman sila tumatanggap na ng voucher. Kay Chairman De Vera, may ilang SUC na humihiling pa na magpatuloy ng programa pero daraan ang mga ito sa mga pag-uusap pa. Para naman sa mga grade 12 students, may palugit naman ang CHED. Yung grade 12 na naka-enroll sa kanila, patapusin na lang nila. Kasi wala ng legal basis at saka wala na silang makukuhang subsidy galing sa national government para sa mga estudyante ito. So dapat sila ay maging universities and colleges offering higher education programs. Ang mga public universities na magpapatuloy magkaroon ng high school ay yung merong tinatawag na mga laboratory school. Ito yung mga public universities na nag-o-offer ng teacher education at meron silang laboratory school kung saan magte-train ang kanilang mga education students. So yan, tuloy pa rin yan. Ang CHED, Audrey, nakakuha naman ng sipatsa mula sa ilang senador pero dapat din anilang masiguro ang kapahanan ng mga estudyante. tama lang na i-phase out na yung kanilang accommodation because of the transition, but make sure that just as before, kaya nga sila nag-accommodate para nga walang maapektuhan eh. Just mag-i-inventaryo nila, may maapektuhan ba o wala. Pag merong maapektuhan, then ituloy na lang nila ng definite period of time. And in the first place, kaya sila nagkaroon ng ganyang programa para nga walang maapektuhan nung pag-transition natin sa K-12. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.